Aminado naman po ang ilang Pinoy na hindi nila natutupad ang ilan sa kanilang mga New Year's resolution. Ano-ano nga ba ang mga paraan para mas madali itong maisakatuparan? Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Tuwing magbabagong taon, tila lahat may New Year's resolution. Mga pangako sa sarili na nais to pa rin sa darating na taon. Every year po, diet. Kumusta naman ang New Year's resolution? Di natutupad. Pero yung sa simula po, natutupad siya. Pero pag tagal-tagal na, pagdating na ng March, April, May, June, July, hanggang December po, wala na. Mahilig po ako kumain. Sobra, kaya di po ako nakakapag-diet eh. Ang pinakamahirap daw na New Year's resolution para kay Letlet, Yung pagpapapayat. si Marilyn Relova, ito naman daw ang target makuha sa taong 2016. Manatiling masaya. Tuloy-tuloy yung... Si Tatay Camilo hindi naniniwala sa New Year's resolution, pero nagbago na raw ang pananaw niya. Sa 2016, maliban sa paghinto sa paninigarilyo, Ngayon na taon, ayaw ko na mag-inom. Matanda na kasi ako, mamo. Ayaw ko na mag-inom. pero ano nga ba ang halaga ng New Year's resolutions? If wala kang goal, hindi mo alam kung saan ka pupuntahan. Number one, it's very demotivating. Imagine mo kung wala kang goals or wala kang something to look forward to. Parang ano siya parang it's like you're slowly dying na parang araw-araw ganito na lang ba? Sabi ng life coach na si Alvin, maraming tao ang nagiging perfectionist o nag-aasam na eksakto makuha ang kanilang New Year's resolution. Ang mga tulad nila, madali raw masiraan ng loob kapag di nakakamit ang gustong resulta. Kung ngayon ka pala naglilista na iyong New Year's resolution para sa taong 2016, ito yung ilan sa tip na ibinigay sa atin ng life coach na nakausap natin. Una, dapat 1 hanggang 2 lamang yung goal na ililista mo. Pangalawa, kaya mo itong gawin. At pangatlo, hindi ka aabot sa punto na tila papatayin mo na yung sarili mo para maabot ito. Kung hindi raw makamit sa isang taon ang inyong New Year's resolution, pwede naman daw itong ulit-ulitin. Tulad na lamang sa pagpapapayat o pagpapalaki ng katawan. Hindi raw kailangang madaliin ang proseso. Still set that goal, pero recalibrate your goal. If hindi mo na-hit yung goal mo last time, marami ka pwede matutunan doon. Maybe you set unrealistic goals. Maybe yung strategy mo mali. Paalala ni Baldovino, hindi kailangang hintayin ang New Year para maglagay ng target. Araw-araw naman kasi anya, pwedeng mapaunlad ang ating mga sarili. Sherry Ann Torres, GMA News.